Mga ate at kuya, may isang politikong ginurgur si Kuting. Maybe it's ahas, no? Well, pareho silang dalawa. Wala namang matino sa kanila, kaya nga sila nagsama, di ba? Bagay silang dalawa. Hindi siguro minalas-malas si Kuting na hindi yung beauty queen yung napangasawa niya, yung mga pagkagaganda niyang excess. At kung meron man siyang naging kalaguyo habang sila pa ni Smugs, ay, yung ting-ting-ting-ting, apakaganda, diba? Maybe hindi talaga siya minalas-malas na napapunta siya kay Ahas, kundi bagay sila magsama kasi nga na-enjoy naman niya ang wit ni Ahas, yung katalinuhan, katusuhan. Kasi si Kuting, sa tingin ko tamad to. Kaya nga sabi ng anak niya, no, red flag yun sa documentary na ano na ano ba to? Yung Kingmaker. There was a documentary Kingmaker pertaining to Madam Imelda, di ba? Napaka-trending, napaka-controversial. And may interview doon si Sandro sa documentary na yun na sinabi na ang advice daw ng lolo nila ay pumasok sa politics. Napanganak na ba si Sandro? Ay buhay pa ba si Sandra? Rather, si Sandra. Sino yung Sandro? Basta ang advice daw, kung hindi ba yung lolo niya yung buhay na ba si Sandra? No? Buhay pa ba yung lolo ni Sandra? Napanganak na siya? Itong kamukha ni Berting Labra at Charis Pimpinko? Buhay na ba yan? Anyway, nabanggit sa documentary, either si Kuting ang nag-advise kay Sandra, yung panganay na anak na mukhang tomboy, na sabi niya, there's money in politics, bakit magtatrabaho pwede namang tumakbo sa politika. Parang ganun yung thought or ganun yung essence nung kanyang sagot, na dapat pumasok sa politics kasi there's money in politics. Oh my God, ang hirap i-defend noon ni Sandra, mga ate at kuya. Panahon ng kampanyahan, panahon ng election, binabatikos yung, kasi pumutok nga yung Kingmaker documentary para siraan yung pamilya nila. Ang hirap wala akong maisip na ipagtatanggol kay Sandra nung sinabi niya yun. Talaga namang nandun sa documentary. Sa parang movie na yun. Na si Madam Imelda nga daw ay kingmaker kasi di ba yun nga ang anak niya, gusto niyang manalo sa politics, and then yung asawa niya ay naging presidente naman, naging king naman ng Pilipinas, and here comes the Kuting, di ba? Naging another king. So, Madam Imelda indeed is a kingmaker kasi nagawa niyang king yung asawa niya, nagawa rin niyang king yung anak niya. Hopefully, huwag niyang magawang king yung kanyang apo na mukhang tomboy. Tama na, sobra na, palitan na, ayaw na natin. X na ang apelyedong yan, okay? Excuse me. So, ang hirap pagtanggol ni Sandra na there's money in politics daw, yada-yada. Itong Kuting naman na to, tingin ko tamad to dahil nga hindi naman natin narinig na si Kuting naging empleyado ng Chooks to go tuloy. Empleyado ng isang fast food chain, ng isang hotel, ng isang corporation, right? Nakilala na lang natin si Kuting as a politician. Tapos ng politiko siya, wala naman ako narinig na batas na pinagawa niya, or maybe, di ba? Nagawa niya as a, yung mga windmill kuno na yan sa norte. Pero nung siya naging senador, wala na akong narinig na naging impact niya sa atin, kung ano yung contribution niya, di ba, sa Pilipinas. So, nung natalo siya nilugaw, na stress ng bongga, na depress si Ahas, no? Pareho silang na-depress na dalawa, right? Mukhang nagulo yung kanilang pamilya, milyon-milyon ang ginastos sa recount, sa kampanyahan, natalo lang nilugaw, kaya siguro kung todo dila itong si Smugs nung nanalo na nung inaugural. Grabe ang dila. Belat, diba? Trending si Smugs. Nakukyutan pa ako nun sa pandidila ni Smugs kasi nga sabi ko, ay nakakatuwa, bubbly, very parang isip pata, gano'n, no? Young at heart, Diyos ko po, visit yung pandidila pala na yung, labudol namin kayo. Kami naman ngayon ang nasa tururok ng tagumpay. Kung kami noon ay nawalang hiya at natalo ni Lenden at nagastusan sa recount, ngayon kami, magkakamal kami ng bonggang-bongga. Sabi ni Smugs. Feeling ko lang naman yun ang kanyang ibig sabihin sa pagdila-dila niyang yun. Kahit na siya ay naka-Filipiniana. Nung inauguration, I was there. Okay? Presently, physically, nandun ako sa inauguration. Nung dumidila-dila ang ahas na yan. Kaya siguro tinawag siyang babaeng ahas. Okay. Mukhang may nagurgur na naman ang ahas, mga ate at kuya, kung hindi man nakulam, at isa itong lalaki. Sino siya? Ayan.
Bohol governor and 86 others suspended over Chocolate Hills resort mess. So kapag may mga politiko na alam mo yon mag kontra kay Kuting at Ahas, 'di ba? At kay Tamba. Halimbawa, magpapayagan nilang makonduct yung hakbang ng maisog sa kanilang bayan or probinsya, suspendido. Ngayon, itong governor ng Bohol, allegedly, nasuspend nga raw dahil nga dun sa pinapakita pala. Sa Chocolate Hills mess, yung ginawa ng swimming pool, nag-trending yun, di ba? Swimming pool at, hanapin ko nga yun. Yung may nagtayo ng resort, swimming pool at resort doon sa napakaganda na, parang ano yan ang ating Chocolate Hills ay kind of a parang world wonder, hindi ba? Kung hindi magpasok sa 7 wonders of the world, nakakapagtaka po kasi kung bakit yung formation ng mga hills doon ay parang chocolate, tas pare-pareho yung kanilang sizes. Di ba? So, it's, I don't know, sabi nila gawa daw yun ng hangin, yung ihip ng hangin sa lugar sa Bohol or something. Hindi naman anay ang gumawa ng hills na to kasi hindi naman to ant hill, di ba? So, talagang one of the wonders of the world ang Chocolate Hills ng Bohol. So, hindi ginagalaw yan para ma-maintain yung itsura na nature lang, kabundukan lang na nababalot ng damo at mga niyogan, di ba? Ganun lang. Pero biglang may nagtayo ng resort sa Chocolate Hills na yan, sa Bohol. Ito raw ang dahilan ng pagkakasuspend ng gobernador ng Bohol. Pangit nga namang tingnan. Pero mga ate at kuya, ang gobernador pala ng Bohol ay hindi naman gobernador pa. Like, 2008 or 2018? 2018 pa raw pala yung yung nabigyan ng permit na magtayo doon ng resort ang kung sino man. Hindi yung gobernador ngayon ng Bohol ang dahilan ng pagpapagawa ng resort na ito, binibintang lang sa kanya kasi siya ngayon ang incumbent. Sinuspindi daw dahil sa issue to, hindi naman siya ang nagbigay ng permit. Okay? At yung 68 others mga ate at kuya na sinuspend, yung iba doon, tegi boom boom na pala. Nabanggit ni Miss Marlica, di ba? Yung 68 others na sinuspend, na malamang empleyado ng Kapitolyo at kung yan, ng Bohol, ng government ng Bohol, may mga patay na pala doon. So parang massive suspension, right? Pangkalahatan, pangmaramihan, na hindi man lang chinek ng husto, kunwari, hindi lang yung gobernador ng Bohol, siguro ganun yung purpose, kaya may 68 others, so 69 silang lahat. Wow, favorite number yata ni yan, charot. 68 plus yung governor ng Bohol. So, para hindi nga naman disimulado or hindi halata na ang gobernador ng Bohol ang pinag-iinitan, may mga sinuspend na 68 other employees or government employees dyan sa Bohol. Para kunwari, lahat yan kasi 'di ba? Kasi ang magiging pautot ng gobyerno ni Kuting nito kasi pinapangit yung ating nature, yada yada, utot. Tapos yung mga sinuspend, hindi chinek, hindi binackground check, may mga sinuspend doon na mga tegi bumbong na, mga deceased na mga officials ng Bohol. So sabi nga dito ng nagsulat ng article mga ate at kuya, ito from Adolfo, from Chito, Chito Fuentes, basahin ko sa inyo This administration is long on vendetta, paghihiganti, and short on gratitude. So hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang priority ay at ang focus ay ang paghihiganti ng gobyerno ni Kuting. Kung sino man daw ang nag-orchestrate ng suspension ni Governor Aris Aumentado is doing BBM a great disservice. So palpak kung sino man yung nag-orchestrate or nagplano ng
ng pagsususpindi sa governor. Dahil lang daw ito sa -8 na approval rating from the Bocolanos ni Kuting. So, nagkaroon siguro ng trust survey, gano'n, no? Para sa mga public officials, bumaba din si VP Sara dyan. Pero si Kuting, hindi man na nakakuha ng 0 or 1. Diyos ko po, kung bibigyan ka ng grado mga ate at kuya, kung excellent kang public service, makakukuha ka ng 90 and above. Ako nung nag-aaral ako, ayoko maka-receive ng grade below 90. 90, masama na ang loob ko niyan. Gusto ko 93 and above. Kung pwede nga 100, di ba? Kung kaya magbigay ng teacher ng 100. Pero never ko naman naranasan magka 100 grade. 99, oo. So excellent ka niyan eh. Di ba? Pag line of 9, line of 8, parang average ka lang na estudyante, average kang public servant, ganan. Pag line of 7 ka, medyo palpak ka niyan kahit na 75 pa yan, although passing. Pero sa ating mga survey, hindi natin alam kung paano ginigrade yung mga trust and approval ratings na yan. So, siguro kung makakakuha ka ng 50 and among the maybe public servants or mga politicians ay ikaw ang highest, di okay na siguro yung line of 5 na grade, no? Pero yung makakuha ka ng mga 10% and below, sobra mo ng bulok noon. Tapos hindi lang 10% or 1 point, negative pa. May nagbigay ng grade na negative. Negative 8 si Kuting. Oh. Ayan. So, ang nangyari dito sa pagsuspende ng, wala kasi parang thorough investigation, hindi naman siya yung nagpagawa ng at nagbigay ng permit para magawa yung resort doon. Pero sinuspend siya. Parang paghiganti lang. Ang sabi po mga ate at kuya, itong gobernador daw ng, ito basahin ko sa inyo. Itong gobernador pala ng Bohol ay Maka Duterte. This is from Ben Garcia, just a netizen. Anong sabi? Kapag Duterte supporter ka, ganito ang mangyayari. Gorgor. Kaya kung ako sa inyo, hiwalay na kayo or humiwalay na kayo or tumiwalag na kayo kay Duterte. Hindi ko alam kung bakit siya nag-a-advise na humiwalay. Ang Bohol ay discontent sa Marcos administration. Hindi masaya ang probinsya ng Bohol. Aba, maisog ang taga Bohol. Ang Katagalugan, wala akong naririnig na maisog. Ano ba yun? Diba? Kumusta yung isog ng taga Cavite? Ng Batangas? 'Di ba? Yan yung mga kabatang, yung mga Caviteño, yung mga taga Bulacan. Right? Laguna, yes, Laguna rin. Kasi nung mga panahon ng Katipunan, mga ate at kuya, nung inorganize ni Andres Bonifacio ang Katipunan, most of the members are from Cavite, Batangas. Yung 8 Rays of the Sun, yan yung lumaban sa Kastila. Ano yan? So, maybe magkakamali ako, pero syempre nandiyan ang Cavite, Batangas, Laguna, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, nandiyan din. Rizal yata, and Quezon Province, kung ako nagkakamali. Nueva Ecija ba nabanggit ko? Basta yung 8 rays ng araw sa ating Philippine flag, 8 probinsya ng matatapang yan na pumalag sa mga Kastila. Nasaan ang 8 sinag ng araw na yan ngayon? Bakit Kabisayaan at Mindanao lang ang maisog? Oh, ang Bohol daw ay hindi kontento kay Kuting. Bohol is 95% Maka Duterte. At lumabas ang recent survey doon, from 61 rating ni Kuting, bumagsak ito sa -8%. Oh my God, dati si Kuting pala is 61. So medyo okay pa yung 61, although lagapak na nga yun kung tutuusin dahil 75 nga ang passing grade, di ba? From 61% nag-negative, Diyos ko, matinding kahihiyan ito. Kuting, sa'yo. Bohol Governor Erico Ares Aumentado and 68 others suspended for 6 months by the Office of the Ombudsman. Ano ang kasalanan? 6 na buwan ninyong sinuspinde. Porke Maka Duterte, ginurugor nyo na. Mapaghiganti ang gobyernong ito. Maka Duterte pa lang yan, wala pa tayong naririnig na hakbang ng maisog sa Bohol. Sinuspinde na sila. So, ang sabi nga dito ng netizen, umiwas kayo kay Pangulong Duterte kung ayaw nyo. Parang ganun nga naman yung impact, ganun yung message ng suspension ng governor ng Bohol, di ba? Yung paggurgur sa gobernador ng Bohol. Yan yung sinisend na message ng Kuting administration sa mga politiko ngayon, lalo sa mga local officials. Lumayo kayo sa mga Duterte.
kung ayaw nyo masuspend ng 6 months kasi dadaanin kayo sa technicalities. Huwag niyong kalilimutan ng ahas ay abogada. Dadaanin kayo niyan sa legality. Hahalo kay ube yan ng mga baho ninyo at ibabatas. Hindi naman siya yung di ba, nagbigay ng permit para magawa yung resort sa Bohol pero sa kanya binibintang. Yun daw yun eh. Anong yun? Tanungin ko yung mga ate at kuya, ano sa tingin nyo? Yung paggurgur sa gobernador ng Kuya Jay Sonsa o si Kuya Jay Sonsa. Kulelat sa trust and approval rating sa Bohol si Kuting equals yung governor, mayors, and 60, apat yung mga mayors pala. 60 others are now suspended dahil lang nakulelat. So, ang gusto palang mangyari ng Kuting admin na ito, dapat pag may mga pa-survey na ganyan, pikein. Kailangan pala ang mga local officials dapat sip-sip kay Kuting. Dapat pag may mga survey, dapat fake news. Ano magagawa nyo? Di ba, nakaramdam ng discontentment itong mga taga Bohol. Napakalinis, napakagandang probinsya. Nandiyan ang mga tarsier. Diyos ko po, Smugs, nandun ang mga kamag-anak mo pala. Mas cute naman ang tarsier kaysa kay Smugs, di ba? Mas cute naman ang mga tarsier kaysa kay Palaka, di ba? Agree ba kayo mga ate at kuya? Tapos ginurgur yung kanilang gobernador. At teka muna, linti ka, Smugs ka. Mas papangit ka pa. Ang cute ng mga tarsier, ikaw pangit. Kulubot, umaasa ka lang sa Photoshop. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.